Noong sumapit ang year 3077, ang Earth ay hindi na maaaring tirhan ng mga tao dahil sa nalalapit nitong pagkasira sanhi ng nuclear weapon radiation, gayunman ang mga martial artist na nakaligtas pagkalipas ng 2,000 taon, ang ilang gobyerno ay nakapagtatag ng pamahalaan sa labas ng mundo sa iba't ibang mga bahagi ng galaxy sa iba't ibang sulok ng malawak na kalawakan, at pagkalipas nga ng 2,000 taon may isang grupo naman na tinatawag na mga bounty hunter ang sinadyang pinuntahan ang Earth sa pagbabaka sakali na makakamina ng kayamanan. Ngunit dahil sa kasalukuyang lagay ng Earth nagduda ang captain ng ship kung tama ba itong kanilang napuntahan gayong ibang-iba na ang kulay ng mundo nakahalintulad na ng Mars, sumagot ang isa niyang kasama na bata na tama ito base sa lokasyon batay na rin sa planet number ay hindi sila maaaring magkamali. At bukod pa dito tumpak rin ang coordinate number ayon sa sinasabi ng system navigation, ang maliit na bata na ito na isang android na may advanced na mechanical ito si Sonya ay pinatotohanan ang kanyang NOS-agap na signal at pagkatapos ipinabatid na rin ito na naabot na nila ang kanilang tumpak na destinasyon ang Earth, at tungkol sa kanilang layunin kung bakit nga sila'y napadpad dito sa pag-asa na makakahanap ng kayamanan upang may salba ang kanilang bumabagsak na grupo subalit higit pa pala roon ang kanilang matatagpuan dito, sa mundong wala ng senyales ng buhay, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay habang pinagtatalunan ang kanilang pagkain at si Robert na nakadungaw sa bintana ng kanilang sasakyan, hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kakaiba ito. Bagamat sigurado siya na tama ang lugar ngunit maraming tanong ang bumabagabag sa kanya ngayon, ang kanyang kahinaan ng utak ay agad napansin ng kanilang kapitan tinuya siya nito na gayong dahil ang lugar na lumubog sa radiation, di kahit na maliit na bahagi ng oxygen ay wala na silang mahahagilap kaya't natural lamang daw na ganyan ang sinapit ng Earth, at dahil dito ay may hinala ang captain na si Seryong na marahil may isang high-value wanted criminal ang siyang nagtatago dito. Tinanong din nito si Robert kung maaari ba daw na may isang high-ranking member ng Black Blood Gang ang siyang tanging maaaring namumuhay dito, bagamat nag-aalinlangan na sumagot si Robert ngunit ayaw naman nitong magsinungaling kaya't sumagot siya ng oo. Pero ang kanyang pagsagot na iyon ay naging sanhi ng pagkainis ni Seryong kaya naman mabilis nagbigay paliwanag si Robert na talagang totoo ang kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag niyang hindi iyon isang haka-haka kundi may saksi ang mga taga-Beggars sect na naglanding noon sa buwan. Gayong walang tiwala si Seryong sa mga kwento ni Robert tinanong niya si Sonya kung ano ang kanyang sa palagay, tungkol sa mga sinasabi ni Robert ngunit ayon dito kay Sonya kung totoo man daw na siya ay napunta rito ito ay isang matatawag na commit suicide, dahil ang oxygen saturation ay nasa 23.76% radiation contamination level at 87 sieverts, ito ay isang perpekto upang magpakatiwakal, patungkol sa kanyang katanungan kung imposible bang mabuhay dito ang isang tao. Sinagot siya ni Sonya na pwede naman mabuhay basta gumamit ng isang may pinakamataas na radiation shields na installed, at ang high-capacity internal energy drive na maaaring sumaklaw sa multiple cycles, ngunit sa kasamaang palad ang gayong kagamitan ay maaaring tumagal lamang ng mahigit o kulang na 6 na oras, gayunman sa kabila ng panganib na maaari nilang sapitin sa pagbaba ng Earth si Seryong ay seryoso na kinausap si Robert na paano daw kung sakaling pumunta sila ngunit sa bandang huli ay wala silang mahanap na treasure. Kung handa ba daw si Robert na itaya ang kanyang buhay para dito sa isang misyon na walang kasiguraduhan. Hindi na malaman ni Robert kung ano ang kanyang sasabihin gayong nakataya na dito ang kanyang buhay, at gagawa sana siya ng ilang alibay upang umatras, pero hindi na niya iyon nagawa sapagkat ang kanilang captain ay bigla na lamang nagalit. Inutusan na rin niya si Sonya na mag-scan kung saan maaaring makadetect ng human life hanggang sa pinakailalim ng mundo. Pagkalipas ng ilang oras lumapag ang kanilang grupo kung saan pinanto ang koordinasyon, noong araw ang lugar na ito ay tinatawag na Mount Tai, tila pamilyar kay Seryong ang pangalan ng lugar na Mount Tai kaya naman humingi ito ng karagdagang impormasyon kay Sonya, na naiwan sa ship upang sila'y gabayan habang nag-iimbestiga. Ang nasa ship na si Sonya ay sumagot ng oo sapagkat ayon sa kanyang ginawang pag-aaral, ito'y talagang bahagi ng sinaunang parte mula sa Marshall Alliance na kung tawagin noong araw ay isang maalamat na sanktuaryo, at ito rin mismo ang orihinal na multi-star system. Kaso medyo dismayado si Seryong gayong para lamang daw itong isang tapunan ng basura. Sa puntong ito ay sumabat na si Roberto sinabi niyang kung ito man ang old geezer mula sa Marshall Alliance, bakit ni hindi man sila nagawang maglinis, dahil sa lagay na ito ay kung makakalikom ba daw sila dito ng pera. Tuloy-tuloy lamang ito sa kanyang pagbibigay komento sa ginawang aksyon ng huling nanirahan dito,
Sa kanyang pangpalagay hindi nila kailanman daw gagawin ang anumang bagay na hindi kumita ng pera gayunman, samantalang habang siya ay panay ang kwento ang kanyang kapitan ay patuloy lamang naman sa paglalakad upang tukuyin dito kung saan matatagpuan ang kanilang pakay. Maya-maya rin ay nakatanggap si Seryong ng abiso mula kay Sonya, na sa kanyang kinatatayuan na mismo ang ibinigay na koordinasyon na may senyales ng buhay, kaso dahil sa walang anumang makikita sa lugar na kanyang tinukoy nakakapagtaka gayong dito ay walang ibang makikita bukod sa mga buhangin, kaya't itinanong niya kung sigurado si Sonya. Dahil pinanindigan ng maliit na bata ang kanyang mga pahayag dito ay naniwala na si Seryong tumingin siya sa ibaba kung saan itinuturo ni Sonya kung saan nila matatagpuan ang kanilang pakay. Hinawakan nito ang lupa sabay sinabi na kailangan niyang magtakda dito sa paligid. Sa kabila naman nagtanong si Robert kung anong plano ng kanyang kapitan, dahil abala na si Seryong sa pagtitipon ng kanyang enerhiya hindi na niya pinansin si Roberto. Bagkus inactivate na kaagad ang kanyang eternal energy drive para makapaghukay ng mabilis, nabanggit din nito na kung sakali man daw siya ang siyang nailibing ng buhay at malalim at matagal tiyak na siya ay mahihirapan, at nitong matapos na sa paghahanda sa gagamiting teknik upang gumawa ng hukay sa tulong ng alternatibo na kapangyarihan, pagkatapos niyang sabihin ang salitang open naganap ang isang malakas na pagsabog mula sa pinakailalim. Nang bumagsak na ang makapal na lupa ay nagmistulang bahay ng anay itong si Roberto matapos matapunan, nagreklamo sa kanyang captain na kung maaaring sa susunod naman daw ay sabihan siya bago gumawa ng kakaibang pagkilos, at ang isa pa nitong problema nahihirapan na makaalis sa tambak na lupa. Si Seryong nang maging malinaw ang paligid ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita, at paglapit ni Robert nakita rin niya ang isang malaki at malalim na hukay. Bago gumawa ng sunod na hakbang tinawagan niya muna si Sonya upang alamin kung mayroon ba ditong senyales ng buhay, at sumagot ang nasa kabilang linya na ito ay malabo, ngunit tiyak na ang nilalang sa ilalim nila ay buhay pa rin at nagtanong rin si Roberto tungkol sa kung malaki ba ang puwang mula sa ilalim. Pagkatapos ay nagmungkahi ito sa kanyang captain gumamit sila ng electronic na hagdan para bumaba, ngunit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ay tumalon na si Seryong nang walang anumang pagbibigay abiso. Sa ginawa niyang iyon ay napasimangot na lang itong si Robert gayong parati daw na masyadong mainipin ang kanilang kapitan, gayong maiksi ang pasensya wala na rin siyang nagawa kundi ang gawin din ang pagtalon ng walang anumang kagamitan. Pagkalapag niya ay medyo malayo na si Seryong na tuloy-tuloy lamang sa paglalakad hanggang sa matagpuan ang isang malaking pintuan na maraming nakasulat na tagubilin. Sa kasamaang palad ang lengguwahe sa pinto ay isang sinaunang pagwiwika na mahirap nang unawain ng kasalukuyang henerasyon. Hindi nila alam na mahigpit na nakasaad sa ginawang sulat na walang dapat na kahit sino ang subukan buksan ito, sapagkat kung mangyari iyon ay kamatayan ang sasalubong. Nakasaad rin dito na sadyang ikinulong ang sarili kasama ng Great Dharma at pirmado pa ng may lagda na si Lee Mokjin. Itong si Robert na labis nagtataka pero para daw itong isang sulat subalit hindi naman ito sigurado. Habang ang kanyang kasama ay humingi na ng tulong kay Sonya na isalin ang salita dahil kahit siya ay hindi rin ito maunawaan, agad namang nalaman ng maliit na bata na ito ay isang sinaunang wika na ginamit sa pagitan ng 2,000 taon na ang nakalipas, at matapos niyang i-translate nalaman na ito pala ay isang banta na nangangahulugan na huwag itong buksan kung ayaw mo pang pumanaw. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nakaramdam na ng takot si Roberto na tama nga daw ang kanyang kutob na may bastard na nagtatago dito. Gayunman ay hindi man lamang nabahala si Seryong dahil paano naman daw ito magiging nakakatakot, gayong isa itong sinaunang lengguwahe na walang nakakaunawa. Siyempre sinikap pa rin ni Robert na mahikayat ang kanyang kapitan na pag-isipan mo na ito ng maigi, dahil sa ito ay isa pa rin banta na maaaring magdulot ng isang hindi inaasahang pangyayari. Subalit ang sulat ay mas lalo lamang ginanahan si Seryong na magpatuloy, dahil ito daw ay ang isang magandang senyales at dahil sa may pagbabanta ay tiyak daw na may kayamanan sa loob nito, walang pagdadalawang isip na hinawakan niya ang pintuan sabay itong itinulak para buksan, kaso pareho sila nagulat sa kanilang natuklasan sa loob sapagkat hindi isang treasure box ang nakita, kundi isang nilalang na may mahabang buhok na buong katawan ay natatabunan, at kung titingnan kahit sa malayo, sa palagay ni Roberto ito daw ay isang maaaring tao subalit hindi pa rin daw siya sigurado. Habang patuloy pa siya sa pag-iisip kung anong klaseng nilalang ang nakapatong, si Seryong naman madalas tahimik at maliit ang pasensya, ay tuloy-tuloy lamang sa paglalakad hanggang sa sandaling ito'y kanya nang malapitan. Sa kanyang paglapit na pagtanto kaagad ni Seryong na ito ay tao dahil sa mga paa na nakalabas pa at hindi pa natatabunan ng makapal na buhok,
Habang siya ay nakatayo pa rin malapit sa malaermitanyong nilalang, ang kanyang kasama na si Robert ay nais rin malaman kung may heartbeat pa ba at kung tao ba daw ang kanilang natagpuan dito. Kung gagamit ng common sense, sabi nito, ay imposible nang mabuhay matapos malibing dito ng halos 2,000 taon. Ngunit hindi nag-aksaya ng laway si Seryong para tumugon sa kanyang mga katanungan, bagkus nag-focus kung paano niya matitiyak kung humihinga pa nga ba ang nilalang na ito, hanggang sa makita niya ang lumitaw na dulo ng ilong. Mula sa ilong na nakalitaw na pagpasyahan ni Seryong na dito niya simulan ang pagtiyak kung ito'y humihinga pa ba, kaya't sa walang pag-iingat ay basta niya ito pinindot. Bagaman sa sumunod na ilang sandali ay wala naman ibang nagaganap habang nakadikit pa rin ang kanyang isang daliri sa ilong ng nilalang, pero maya-maya pa ay hindi siya halos makagalaw, gayong biglaan na lamang may naramdaman na malakas na enerhiya. Ang ilong na kanyang hinahawakan ay binabalot ng kulay lilang na kidlat na aura, kaya naman dahil dito ay mabilis siyang umatras, pero huli na ang lahat dahil nabulabog na niya ang natutulog na halimaw, nag-aapoy ang mga mata at binabalot ng sobrang lakas na panloob na lakas. Wala siyang choice kundi ang gumawa ng pangunang atake dahil sa banta ng panganib, at dahil na rin sa pagkabigla at pagtataka kung ano itong kanilang natagpuan, subalit ang gamit niyang taktika ay tila hindi magiging epektibo sapagkat para bang may isang matibay na hadlang ang pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad dito ay nagkamali siya ng galaw dahil ang kanyang ginawa ay para lamang naghagis ng apoy sa isang tumpok na gasolina, sapagkat nagkaroon ng matinding reaksyon sa mabilis na ilang saglit. Mula sa ibabaw ay nagkaroon ng isang malaking butas habang marahas dito'y lumalabas ang nagmula sa ilalim na pagsabog. Si Sonya na nakastandby sa ere ay malinaw na saksihan ang buong pangyayari na kamuntika na rin ang kanilang ship tamaan, dahil sa nakakahindik na lumabas na enerhiya at nakaabot hanggang sa labas ng mundo. Agad kinontak ni Sonya ang kanyang mga kasamahan na nasa field, nababalisan niyang tinanong kung ano ang nangyaring ito ngayon lamang, kaso wala siyang nakuhang tugon mula sa kabila. Sinubukan pa rin niyang tawagin si Seryong at Robert at tinanong kung bakit walang sumasagot, gayong maririnig pa rin ang pagtunog ng radyo mula dito sa ilalim ng makapal na alikabok, at maya-maya rin habang patuloy na sinusubukan ni Sonya na makipag-ugnayan, dahan-dahan nang nakikita si Captain Seryong na nakasandal sa gilid ng pader. Bakas sa suot na mas na ito'y nakatamo ng hindi naman marahil malubhang pinsala, bagamat siya ay nasa malinaw pa rin na pag-iisip. Nagulat nang makita ang kanyang kasamahan na si Roberto na nakahandusay, ang kanyang pangamba ay mas lalo pang tumindi nitong sumunod na ilang sandali, dahil ang nilalang ay nasa mismo na niyang harapan, nagsalita ang malahalimaw na kung sino ba daw siya, at bakit naglakas loob na siya ay gisingin. Sa kasamaang palad ay hindi maunawaan ni Seryong kung ano ang mga sinasabi sa kanya, gayong ang kakaibang nilalang ay nagsasalita ng sinaunang lengguwahe. Sa katunayan, ang kaharap ngayon ni Captain Seryong ay si Lee Mokjin, ang siyang gumawa ng banta sa labas ng pinto, na huwag susubukan siya ay gisingin kung ayaw salubungin ni kamatayan, at ito rin mismo ang bida dito sa ating kwento. Habang tahimik pa din si Seryong, napaisip naman si Lee Mokjin kung ito'y isang pagsubok, na itanong kung sa wakas ba ay ipinanganak na ang isang capable na martial artist upang siya ay e-challenge, pero dahil sa kanina patahimik lamang ang babae, dito'y sinabihan na siya na magsalita gamit pa rin ang sinaunang lengguwahe. Inulit ang kanyang tanong kung may naglakas loob na siya ay gisingin, ngunit dahil sa hindi talaga maunawaan ni Seryong kung ano ang kanyang sinasabi, gumamit na ito ng real-time translation upang maintindihan ang sinaunang wika. At nitong aktibo na ang real-time translation, na intindihan niya na rin sa wakas ang pagsasalita ng malaermitanyong nilalang, na sinasabing kung hindi daw siya sasagutin ay dito na niya tatapusin ang kanyang buhay. Nagulat ito dahil iyon pala ang kanyang nais sabihin, na siya ay tatapusin gamit lamang ang isang sampal. Siyempre hindi ito pumayag na basta dito ito matatapos at naghanda upang lumaban sa hindi kilalang halimaw. Mabilis niyang tinayra ang ermitanyo at naganap ang matinding pagsabog, dahil batid niyang hindi ito basta-basta. Inulit-ulit niya ang gayong klaseng pag-atake, hindi siya tumigil kahit walang natatanggap na pag-counter-attack. Kaya naman dahil doon ay nabalot na ang silid dahil sa sunod-sunod na pagsabog, na hanggang dito sa labas ay ramdam ang matinding nagaganap mula sa loob, at balik dito sa loob ay huminto na rin si Captain sa kanyang walang humpay na pag-atake. Bakas na bakas ang matinding pagkapagod sa paggamit ng buong kapangyarihan, at sa kasamaang palad pa ay nagamit niya ng husto ang kanyang drive, kung saan tinitipon ang kanyang panloob na enerhiya. Kasabay nito ay naglabas ng babala ang drive ng pagka-overload. 1.4 cycle out at isa. Dalawang ay nagamit na,
Kaya dahil dito automatic ko na nagmungkahi ang drive na dapat gawin ang mag-recharge ng kanyang eternal energy, ibig sabihin lamang nito ay wala na siyang magagawa kung sakaling umatake na ang kalaban niyang nanihindi man lamang gumalaw sa kinatatayuan, sa kabila ng ginawa niyang matinding pagsisikap na pag-atake. Di na nito alam kung ano pa ang magagawa gayong naubos na ang enerhiya ay wala man lamang naging kahit maliit na epekto sa kalaban, ni kahit ang makapal na buhok ay hindi man lamang nahawi. Mga ilang saglit pa ay nagsalita na si Lee Mokjin, sinabi nito ang mga katagang ito ay ang Quantum Golden Summit Divine Heart at ang Red Mist Divine Palm, at base sa ginamit na teknik ni Seryong sa palagay ni Mokjin siya ay isang martial artist mula sa sekta ng MA sect, tila daw maraming mga oportunidad na nagmumungkahi na natutunan ito sa pamamagitan ng pagnanakaw, dagdag pa nito na sa madaling salita, inakusahan niya si Seryong na isang magnanakaw ng mga basurang kasanayan sa pamamagitan ng malubhang pagnanakaw. Sa tindi ng namuong galit ni Lee Mokjin ay hindi na ito nagtimpi, tinipon ang kanyang buong lakas para sa pangwakas na atake hanggang siya ay lumutang sa ere. Sa kabilang banda ay napatingin na lamang ng may gulat si Captain Seryong gayong batid niyang kakilakilabot ang umaapaw na lakas ng may balak pumaslang sa kanya ngayon. Bago siya tuluyan ay sinabihan muna siya ni Mokjin na bakit daw kasi inabala pa ang kanyang hibernation, ito tuloy ang kanilang sinapit. Wala nang ibang maisip na paraan si Captain sa sandaling ito. Matapos malobat ang kanyang drive na pinagkukunan ng kanyang lakas, gayong seryoso talaga ang sinaunang tao na siya ay paslangin, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, bago pa tumama ang buong lakas na pag-atake, laking pagtataka ni Seryong, hindi dahil sa mapaminsalang teknik, kundi sa biglaan na lamang pagbagsak sa lupa ng sinaunang tao. Dahil dito ay nalilito siya kung ano ang kanyang gagawin ngayon, habang pinag-iisipan ang susunod na hakbang, sakto naman na nagising na si Robert, na sinabing maaaring nadaydo na ang malakas na sinaunang tao, matapos ma-expose sa naturang radiation ng walang anumang kalasag na patlang, kaya't natural lamang daw na ito'y wala ng buhay, pero hindi masyadong pinaniwalaan siya ng kanyang captain dahil ang sinaunang tao ay nagawang tumagal ng mahabang panahon sa likod ng kontaminado na hangin. Maya-maya ay nakatanggap sila ng mas malinaw na paliwanag mula kay Sonya. Ipinaliwanag niya na hindi pa pumapanaw ang kanilang pinag-uusapan, sapagkat ang kanya daw paghinga ay normal, pati na rin ang kanyang pulso na siya namang ikinabigla nitong si Roberto. Dahil dito ay marami naging tanong si Robert na kung paano daw ito nangyari. Sinabi ni Sonya na mukhang gumuho ito mula sa energy deflation o pagkaubos ng enerhiya. Ipinaliwanag din ng bata na ang katawan ay maayos, ngunit ang baterya sa loob ng stomach ay naubos. Nanlaki ang mga mata ni Seryong matapos nitong marinig ang tungkol sa tiyan dahil na rin marahil sa kakaiba ito. Gayong karamihan ng mga martial artist ay kumukuha ng lakas sa isang teknolohiya, hindi niya sukat akalain na ang dahilan ng pagbagsak ng sinaunang tao kaya't nang hina ay dahil lamang sa gutom, at nitong sila ay umalis na sa Earth habang binabagtas ang orbit. Maririnig sa labas ang pagrereklamo ni Roberto, halos kulang na lamang ito'y sumabog sa sobrang galit gayong bakit naman daw dinala pa ng kanyang kapitan ang nilalang na muntik nang tumapos sa kanilang buhay. Pilit din itong ipinaalala kung paano naging marahas ang nilalang na kanilang dinala, bukod pa ang ipis daw ay matagal nang na-marinate ng mapanganib na hangin, dagdag pa niya na hindi bababa sa isang kontaminado na ipis at puro pagtahol lamang ang alam, at kung ang lokong halimaw ba daw na ito ay may halaga, kaya't bakit pa dinala. Pero matapos mabanggit ni Seryong na malaking halagang pera ito, natigilan ang dalawa ni Sonya at Robert, matapos makaamoy ng pera. Batid ng kanilang captain na sa sandaling may benta niya ang legendary martial artist ay malaki ang katumbas nito, bagamat ipinaliwanag na niya ng paulit-ulit na malaking pera ang magiging kapalit ng sinaunang tao, hindi pa rin niya masyadong makumbinsi si Robert at Sonya.